ating project, Toyota Crown. Ito na, si Tito. Ang ating Toyota Crown. 1978 pala ito, nakita ko sa papel. 1978 Toyota Crown. So yung mga naghihintay dyan, nakauwi na mga sir. Kasama ang kanyang bagong makina. So yun lang naman ang inaabangan ng iba dito. Malaman kung anong makina yung sinalpak natin. Sa body, mayroon pa rin konting i-retouch dahil nga nag-engine swap. May mga konting na scratch. May mga konting kailangan i-retouch na lumabas. Pero madali na yun kay Sir Chris ng Chris Auto Paint Shop. Pakita ko na sa inyo kung ano yung makina na ikinabit natin dito. Bulag ang ilaw, papalitan na natin yan. So sa loob, wala pa kayong makikita. Dahil ito ay sa December 26 pa ikakabit yung bagong interior. Full leather na black, bagong carpet, bagong ceiling. Yan. Ang una natin papakita sa inyo yung makina. Huwag nyo muna pansinin yung loob. Yan. Dito muna tayo sa engine. Ito na. Tada! Toyota 3.0 turbo diesel 1KZ turbo mga kaibigan. Bagong compressor natin 17C, pan-dual aircon. Pero single lang tong crown kaya asahan ninyo napakalamig talaga ng aircon. Sa makina ito kinakabit sa mga Land Cruiser, Prado, mga Hilux Surf. Tama ba? Hilux Surf parang ganun no. Tapos saan pa ba ito kinabit? High Ace, yung mga van, mga sinaunang High Ace. Yan ang kinabitan yan, 1KZ na yan. Kaya talaga naman kung power at power lang pag-uusapan, sigurado hindi tayo pababayaan nito. Nakakatuwa pa dyan mga kaibigan. So ito, automatic transmission na siya. Nakita nyo naman siguro sa cambio kanina. So ang parts nito, napakarami rin namang parts, hindi tayo mauubusan. Magkano lang ang isang buong makina? No, meron kang makikita niya 120, 130, isang buo na yon, makina transmission na, Japan surplus. So ang parts alam natin na hindi tayo mauubusan at hindi rin tayo maduduguan sa pyesa. Kasi kung isang buo, ganun ang presyo, ano pa yung maliliit na parts? So Toyota, syempre reliable, kaya yun din ang kinabit natin dahil Toyota rin naman to. Kakatuin pa ba natin? Yan, wag na, hindi naman bebenta eh. So wirings, ayan, nice na. Stock air filter para tahimik lang, tsaka yung filtration ng dumi hindi masyadong alam mo na makapasok. Pero kung tayo ay magpapalaki ng turbo sa mga susunod na mga araw, gagawin na natin front mount intercooler. Malaki pa naman yung space natin dito. Sa baba malaki pa din. Naka-condenser na tayo na laminated, bago din yan. Tapos dalawang fan para mapalamig ng todo ang ating aircon system. So pakita ko sa inyo, isa pang ano natin dito, naka-digital gauge na ito mga kaibigan. Pakita ko sa inyo. Yan. Digital gauge. Yun oh. Diba? Pag in-start mo yan, gana lahat yan. Pati check engine, lahat gumagana. O, diba? So, nagana lahat. Aircon, napakalamig. Ang gagawin natin sa aircon, itatago natin to dun sa ilalim. Tapos ito, lalagyan natin ng yero na flat. Tapos meron lang siyang bilog suksukan ng air duct. Dito natin palalabasin. 4. Yung dito, dito lalabas. Ito, dito. Tapos ito, dito lalabas. Ito, dito. Yan, para malinis tignan. Tapos shifter na nasa kabilang pindutan, yun ang next natin hahanapin. Ang mga next natin plano rito, EPS, electric power steering. Ayun yung mags natin, nakikita nyo na siguro. Nakalak. So ito yung ikakabit natin na mags yan mga kaibigan. Ito ay pantayo lang po natin yan habang nasa paint shop at saka doon sa pinagpalitan natin ng makina. Pero ito talaga yung binili kong mags para dyan. So broken size. Ito ay 8.5, ito ay 9.5. Yan.
Mas malapad yung dalawang likod. 4 yan. Mamaya ikakabit natin. Yun yung mga susunod yun na lang aabangan. Dito. Tapos syempre yung iba magre-request na i-lowered natin. Problema lang mga kaibigan, tambol kasi nito bakal. So yung fender liner niya bakal. Ito na siya oh. So pag ni-lowered mo siya, ito yan eh. Wala na. Hindi mo na siya mailo-lowered. Bakal yung liner eh. Tatanggalin mo yung liner. So ito yan. Mawawala ng laman. Ayun oh. Siya na yun eh oh. So pag-aaralan natin. Pero hindi naman okay na ako sa tintig eh. Kahit hindi i-lowered. Power steering na lang hintayin ko rito. So kakabitan ng EPS. Electric power steering. Tapos yung mags. Sasalpak natin mamaya. Konting tuning sa preno, papalitan natin ang double diaphragm na brake booster. Kasi 1970s pa yan, baka bumigay. Kasi yung makina niya masyado nang malakas para doon sa kanyang malilit na preno. Saka malaki na yung mags eh. So titignan ninyo, ang liit ng rotor oh. Siguro kung makabili tayo ng big brakes, mga galing sa Innova, Hilux, ganyan, o kaya mga big brake kit. Pangharap man lang, at least malakas-lakas yung preno natin. Tulungan nyo ako maghanap. Baka meron kayong mga alam dyan na mga pinart out na mga nabanggang Innova o kaya nabanggang Hilux, Hi-Ace, yan. Lipat natin yung preno dito para lumaki. Kahit hindi na yung pang racing, yung mas malaki lang na preno, yun lang yung kailangan ko. Tapos full exhaust, kasi yung exhaust nito, yung sa crown pa, pan 2.0 lang. So nangyari, malaki yung exhaust from 3.0 engine, bandang gitna, lumiit para mai-adapt dito sa dating tambutso. So ayan, yun yung mga plano, full exhaust, bagong mags, sasalpak na natin. Yung suspension nung kulay pula, lilipat ko rito kasi ito nasa 200,000 plus na yung tinakbo nitong body na to, pati pang ilalim. So yung nasa pula, 70,000 kilometers lang tinakbo nun. Lipat ko lahat ng springs, lipat ko yung mga shocks kasi sariwa pa. Yun ang aking gagawin. Power steering. Tapos yung interior sa 26 daw ikakabit. So ayan, para sa mga curious, diesel engine talaga ang gusto ko mga kaibigan. Hindi masyadong matakaw sa maintenance ito. Walang spark plug, walang ignition coil. So calibration lang. Pag naman natapos mo na yun, halos once in a lifetime mo lang naman gagawin sa isang lumang diesel engine. Hindi naman yun every year. Tapos manifold cleaning, minor lang. Minor lang, change oil lang ng change oil, di ba? So ito ang build natin mga kaibigan. Ang kasama natin na shop na gumawa nito, hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa tulong ng ating mga kaibigan ng Gas to Diesel Innovations. Yan, sila yung mga nagko-convert ng gas engine, ginagawan diesel engine, mga Ford E150, F150, Expedition. Yung mga malalaking American na mga SUV, ginagawa nilang ganito. Malalaking pickup na American, mga V8, V6, ginagawa nilang diesel engine na Japanese para maging mas madali yung pyesa dito sa Pilipinas at maging mas matipid. So yun mga kaibigan ang kanilang ginagawa. Gas to Diesel Innovations. Lalagay ko yung page nila, yung link sa comment section. Baka meron kayong mga project car dyan. Yung mga gusto ninyong gawing modern yung engine o kaya diesel engine, kayang-kaya nila yan. Ganda ng pagkakasalpak nila dito, tignan nyo naman. Luwag pa oh. Tsaka yung vibration ng engine to body, wala. Akala mo original engine yung nakasalpak. Walang ka-vibrate. Napagana na nila lahat ng gauge, lahat ng electricals, napagana. Check engine, gumagana. Kada may bubunutin kang isang sensor dyan, talagang umiilaw yung check engine. So, galing ng shop niyan sila. Gas to Diesel Innovations. Yan. Sa Antipolo at saka sa Southwoods ang kanilang shop. So ayan. Pakita ko lang sa inyo yung mga susunod natin gagawin. Nandito ulit tayo sa Osaka. Alam nyo na yan. Pag nandito tayo sa Osaka, may mga sasakyan tayo ipapakita sa inyo. Unti-unti na natin to tapusin bago mag-Christmas. Itong mga pyesa nito nasa akin na. Nandito na yan lahat sa likod. Yun oh. Headlights. Yung malinaw na headlights na original ko ito. Yan. Yung emblem, ito matindi rito eh. Galing to dun sa puti nating 1975. Sakto yan, 3 pins. Dito yan, 1, 2, 3. Huwag muna natin ikabit kasi papolish ko pa.
O wag na natin ikabit. Ano sa tingin nyo? Kasi ito, plate light, original. Yan. Original plate light from 1970s. Dalawa yan para dito. Oh. Ito yung dating gauge niya. Noong 1978. So, ginawang digital gauge. Ayusin na lang yung pagkakalapat ng gauge doon. Sa nag-upholstery na yon, kayang-kaya na nila. O yan. Matatapos din to. Abang-abangan nyo lang lagi. Masarap ng sara nun ah. Full exhaust yan. Isa pang ano. Kasi medyo nasakal siya. Gawa nga nung maliit yung tubo nitong stock ng Crown. 3.0 yung makina natin. So medyo nasakal bandang gitna. Tumiit. Ganda na nito pag nasalpak yung mags natin. Yan. So abangan ninyo mga kaibigan, yung mga susunod na mangyayari dito. Sana big brakes din. Kailangan natin yung big brakes. Kasi pag tumatakbo na, medyo napapabaon ako sa preno. Gawa ng hirap siya pigilin ng konti. Tapos ang bigat ng kaha, ang bigat ng mags. Abangan yan mga kaibigan, ng ating Toyota Crown project. Si Tito. Pangalan nito ay si Tito. Yan, dahil nabili natin to kay Tito. Yung daddy ng best friend ko, si MJ. So ayan. Kita-kita tayo sa mga next video nito. At least alam nyo na yung makina. Ang makina nito ay 3.0 turbo diesel, 1KZ turbo. Next upgrades na lang ang mga abangan natin. See you! Bye-bye!